attention? Kung hilig mo ay issue, balita at intriga, wala ka nang hahanapin pa. Dito sa S-Files ngayong hapon, todo-todo na. Rufa Gutierrez, binilhan daw ni Ilmas ng TV station. Ang bonggang balita pasalubong ni Tita Annabel, fresh from Turkey. Sa relasyon niya kay Miss Denmark, Jo Marie Iliana, aamin na nga ba? Hiwalay ang Jano Gibbs at Bing Loizaga. Si Sex Bomb Jopay nga ba ang dahilan? Tutukan. Claudia Coronel, sumugod sa Camp Bagong Diwa. Utol na nasa kulungan, nadamay ba sa barilan? Pag-asa ni Jackie Forster na makapiling ang mga anak, naunsyami. Ipinagkait daw ni Benji Paras, Angel Locsin, matapos ang mulawin, muling lilipad. Dito sa S-Files, ang mga chikat issue ay todo abante. May intrigang showbiz balita, dito nagmumula. San ka pa? Ala, chika, mga kaibigan! Ngayong hapon, walang urungan dahil todo-todo aabante ang mga intrigang. Siyempre, ikikwento namin sa inyo. Na si Rufa Gutierrez ay may sarili ng TV station. Yun! Ibang level na talaga. TV station! TV station. Kasi dati puro chocolate lang eh. Ngayon, TV station TV lang. At alam mo ba kung sino nagbigay sa kanya? Sino? At sino bumili? Sino pa? Yung kanyang super rich na mister na si Ilmas Bectas. Yun. Grabe. Ang kwento tungkol sa kanyang pagiging buhay reyna, si Rufa. Rufa. Ang sarap silipin natin, makakaingit. Let's watch this. Rufa Gutierrez, binili ng sariling TV station ni Ilmas Bectas. Isang Paris-based TV station nga raw ang binili ni Ilmas para sa kanyang asawang si Rufa. Sa article ni Ricky Lo, inamin ng dating Miss World na si Rufa na nabili na nga raw ni Ilmas ang rights ng Fashion TV Turkey kung saan siya rin ang tinalagang CEO. Sa balitang ito, marami ang nag-react. Si Rufa, buhay rin na ng araw talaga. Gaano ba karangya ang buhay ni Rufa sa Turkey? Sa pagkakaroon niya ngayon ng sariling TV station, tuluyan na kaya niyang iiwan ang showbiz. Kung ang mga taong nagtatanong, ito namang dalawa sa pinakamalapit kay Rufa, meron ding reaksyon. Nawagan ako ni Rufa at sinabi niya na meron silang na-acquire nila yung fashion TV for Turkey. Siyempre excited dahil alam mo si Rufa mahilig sa fashion niya. I think bagay sa kanya yung nakuha nilang show na yun. Ang kwento sa pagiging buhay reyna ni Rufa, ang pagkakaroon ng sariling TV station, buong-buo niyong malalaman ngayong hapon. Live, exclusive dito lang sa S-Files. Okay? Binitin pa talaga ni Medjo. Ayan. S-Files. Fast. Mamaya, makakausap natin si Rufa. Live na Phone touch live. Live. At saka si Tita Annabel. Para Buhay ikwento reyna talaga. ang buong TV station na to. Kita ng show doon? Okay lang. Apply na ako kay Tita. Para mapalaway na Tita talaga tayo Annabel, ng eh. todo-todo. Oo nga. Mula naman po sa kwentong nakakatuwa, maluluha naman po kayo sa hinaing ng isang inang naghabol sa airport para sa kanyang mga anak. Kung kayo po si Jackie Forster, ano mararamdaman ninyo kung hindi na pagbigyan ang hiling nyong makita ang inyong mga anak bago ito magbakasyon at tuluyang umalis papuntang Amerika? Hahagulgul ka rin ba at aapila? Panoorin niyo po ito. Benji Paras, ipinagdaramot nga ba ang mga anak kay Jackie Forster? March 14, 2005, nang aprubahan ng Court of Appeals ang apela ni Jackie na makita ang dalawa niyang anak tuwing Biyernes, kasabay ang pagbibigay ng permiso ng korte kay Benji na isama ang dalawang bata sa Amerika para magbakasyon. March 18, 2005, ang unang Biyernes na nakatakdang magkita-kita ang mag-iina. Pero sa mismong araw na ito, napag-alaman ni Jackie na si Benji kasamang dalawang bata ay aalis na patungong Amerika. Dahil dito, dali-daling pumunta si Jackie sa airport upang kahit sandali ay makausap at makita ang kanyang mga anak na umano'y ipinagkait pa rin ni Benji. Can I call you now so I can talk to the kids? Ang inang naghahabol sa kanyang mga anak, di na may tatago pa ang hinaing ng kanyang nadarama. Dapat bumili na lang ako ng ticket eh. Para nakapasok lang ako ng airport tapos bago ako mag-check-in, binawi ko. Hindi papipigil ngayong hapon, aapela. Teka, medyo madrama yung eksenang yun, ha? Hindi ko alam, Mabigat yun, ha? hindi ko alam na ganun ka-close Sakto yung video. Talagang na-witness nating nangyari. na nakatingin si Benji doon, tapos nandun si Jackie, parang nagkita sila, tapos tumalikod si Jackie nung na-realize na hindi siya makakapasok Saka doon. cinematic na cinematic yung tumatakbo eh, no? Alam mo kami talaga ni eh. Benji na pag-usapan, sa set ng lagot kayo susumbong kita. Kasi
humingi yata siya ng court order para makaalis siya kasama yung kids. And then, grinan siya ng court. But prior to that, I think he wanted to ask the permission from Jackie, pero ayaw ni Jackie. Mamaya po Kasi live nating maririnig ang panig ni So Jackie maraming Forster layers dito. pala itong story na ito. Maraming Madrama. laman. Yan, siyempre. Maraming ano palaman. yan Mag-anak, mag-asawa. Custody. Correct. Sobrang madrama. Ito, madrama din ito. Claudia Coronel nagpanik at napasugod sa tagig ng magkagulo sa Camp Bagong Diwa. Yes. Dahil sa tangkang pagtakas ng mga presong Abu Sayyaf. Ang buhay ng kanyang kapatid na nandoon, nakakulong, nalagay daw sa peligro. Alamin po natin ang mga detalye ng pangyayari. Ito po. Claudia Coronel, sumugod ng Camp Bagong Diwa para saklolohan ng kapatid. Isa sa mga nakapiit sa Camp Bagong Diwa ang kapatid ni Claudia. Nang una niyang malaman ang nangyaring kaguluhan, hindi niya ito pinansin. Pero nang malamang pinasok na ng militar ang camp at nagkapalitan na ng putok, agad na sumugod si Claudia doon at naabutan nga ng S-file si Claudia na naghihintay at hinahanap ang kanyang kapatid. Naramdaman ko na to last night na parang ako, ganyan kasi ako pag pag merong mangyayari kinabukasan o mangyayari, mararamdaman ko yun eh. Ninang umaga, ganun pa rin ako, matamlay pa rin hanggang sa inopen ko yung TV nga na yun nga yung pangyayari dito. Tapos iniisip ko, Bikutan, parang naalala ko yun na binanggit sa akin to ng kapatid ko, ililipat doon sa Bikutan before. So ngayon, tumawag na ako sa mama ko, inalam ko, yun nga, sakto nga na ito yung lugar na yun. Siyempre, kahit naman ikaw naririnig mo yung puto, naman nagtuloy-tuloy ng puto ka at binanggit pa yung 17 na namatay. So talaga, nataranta ako, alam mo yun, yung ito lang suot ko, t-shirt, tapos tapos nataranta ako, iyak na ako ng iyak, nanginginig ako kakadrive. Tapos ayun, pumunta ako rito, inalam ko. Tapos hindi ko rin siya makontak. Ang habol ko lang naman, kaya ako nandito, baka matroma yung kapatid ko. Iba kasi pagkapatid mo ng iba talaga. Ang paghihintay na iyon ni Claudia ay inabot na ng 10 oras ng gabi. Na yung mama ko tsaka kapatid kong babae. Saghintay kami doon alas 10 ata ng gabi, umaga na. Expect ko yung kapatid ko okay, pero sobrang, kasi bumagsak yung katawan niya, pumayat. Isang buwan na raw siyang may sakit. Yung parang talagang naawa ako kasi okay na yun kahit na ganun. Wag lang siyang nahalo doon sa pangyayari, di ba? Nakumpirma mang ligtas ang kapatid ni Claudia. Hindi pa rin niyang mapigilang mag-alala at manghinayang sa kapatid na naligawan ng landas. Ang gusto ko lang mangyari noon, yung malaman lang niya na nandoon ako, na hindi, kasi pa lang yan, 21, mga ganon. Baka matroma, baka isipin niya, napabayaan siya, ganon. Hindi ako nagkulang. Ilang beses na ako humarap sa mga pulis, nakikipaglaban sa kanya. Marami din naman akong mga pagsubok na naranasan o nadaparin ako minsan. Sabi ko nga sa kanya, ikaw lang yung nagdadala talaga ng buhay mo. Hindi kung alam lang niya na tuwing birthday ko, kung maaari, gusto ko kumpleto kami. Kung alam lang niya na namimiss ko siya lagi. Nangungulila man si Claudia at ang kanyang pamilya. May pangako at mensahe naman siya para sa kanyang kapatid. Hayaan pagka-graduate ko, tutulungan kita. Kung kukuha ng attorney, gagawin ko para sa'yo. Ano lang yon, bilang pagmamahal ng isang kapatid, ng ate o ano. Yun ang payo ko nga sa kanya na hindi ko kayang lagi kang tutulungan. Dapat tulungan mo yung sarili mo. Susunod, pagsasama ni Jano Gibbs at Bing Loizaga, tuluyan na nga ba nilang tinuldukan? Sex bomb Jopay, sangkot daw sa hiwalayan. Abangan! Attention. Attention. Jopay ng grupong Sex Bomb Girls, dahilan ng hiwalayan ni Jano Gibbs at Bing Loizaga. Ayon sa mga balita, madalas daw magkita ng palihim sina Jano at Jopay. At nitong nakarang araw, lumabas sa pahayagan na lalantad at magsasalita na raw si Bing hinggil sa hiwalayan nila ni Jano. Hindi ito ang unang pagkakataong naakusahang naninira ng samahan si Jopay. Nitong nakarang buwan, siya ang tinurong pinagmula ng hindi pagkakaunawaan ng sex bomb at ng muntikan nitong pagkakawatak-watak. Minsan umugong din ang balitang siya ang naging dahilan ng pag-aaway ng kaparehan niya sa Day 17 na si Joshua Zamora at ng asawa nito. Maninira nga ba ng relasyon si Jopay?
Siya nga bang dahilan ng nababalitang paghihiwalay ni Jano at Bing? Si Jopay, walang takot na sasagutin ang mga intriga sa kanya. Live, dito lang sa S-Files. Mainit ang hapon to mga kaibigan, lalo-lalo na pagdating sa issue ni Bing at saka ni Jano. Alam natin na in the past, talaga nagkaroon din ng problema daw sina Jano at saka si Bing. Hindi natin alam kung ano. Pero ngayon, ang tinuturo talaga ay si Jopay. Kasama natin dito sa S-Files Live. Hello po, magandang O hapon. Jopay, anong masasabi mo doon? Isinasangkot ang pangalan mo sa problemang Jano at Bing. Oo nga hindi nga rin ako makapaniwala kasi kami ni Kuya Jano, pag sa set, wala naman talaga eh. Parang hindi naman kami nag-uusap. Kung di ka nag-uusap, pero saan kaya nagmula yung balita na yun? Hindi ko rin po alam eh. Pati ikaw naguguluhan? Oo. Kasi pati yung pangalan mo, sinasangkot dun sa kay Joshua at saka sa asawa niya. Bakit kaya? Hindi ko po. Siguro kasi dahil kapartner ko po siya sa Daisy dati. Okay. Kaya siguro sinasangkot ako. Ganon, no? Bakit kaya? May nainggit ba sa'yo? Meron kaya nagkakalat na kung ano-ano? Hindi ko po alam Ha? eh. Nagugulat na nga rin ako kasi yung tinawagan Kasi medyo ako eh. mabigat yung mga paratang nila sa'yo. Yung sabi na, naninira ka raw ng pamilya. Siyempre, mabigat yun, di ba? Oo nga. Oo. Doon naman sa part na yun, tinuruan naman ako ng magulang ko, di ba? Oo. Para hindi naman itinuro sa akin na pumatol ako sa may asawa, di ba? Parang, parang sabi ko, bakit yung mga isyong ganun pa yung binabati ko sa akin? In love ka ba? Ngayon po? Oo. Hindi po. Bakit? Nagtatrabaho. Dahil puro trabaho? Opo. Anong mensahe mo sa mga nagkakalat na ikaw raw ang dahilan ng paghihiwalay na Jan at ni Bing? Hindi ko nga alam talaga saan nanggaling yung issue. Ano gusto mo sabihin doon sa mga detractors mo? Yung mga nagsabi Oo. noon. Sana wag silang mangdawit ng ibang tao. Katulad ko, wag nila akong idawit kasi nananahimik na ako eh. Oo. Diba? Meron ka bang gustong sabihin kay Bing? Siguro kay Ate Bings, alam ko naman, hindi naman siya ninawat. Kasi talagang trabaho lang talaga kami. That's good. Mm-mm. Kay Jano, meron kang mensahe. Naiiyak ako kay Kuya Jano kasi hindi kasi syempre yung issue na nagulat nga ako, sabi nila hiwalay na daw sila. Oo. Di ba? Parang nahihiya ako na ako yung tinuturo nilang dahilan. Okay. Isa pa, isasagarin ko na. Anong gusto mo sabihin sa asawa ni Joshua? Kay ate? Oo, kay ate. Hindi. Hindi mo totoo yun. Oo. Bali, pabayaan na lang nila yung issue ganun kasi wala naman pong katotohanan eh. Siguro friendly ka lang, no? Opo, tsaka trabaho lang po talaga yung ginagawa ko. Pag sa Daisy, trabaho lang talaga. Oo. Well, Jopay, sana makaiwas ka na sa mga intriga. Di ba? Siyempre, mabibigat yun, no? Oo nga po eh. Oh, mahirap nung kung tatawagin ka ng homewrecker. Ayaw naman natin ng ganun. Di ba? Wala po. Puro trabaho lang, okay? Trabaho lang po talaga. Wala po Kaibigan talaga si Jopay po ng katotohanan Sex yun. Bomb. Thank you very much. Thank you po. Okay, bigat si Darna lilipad na. Sabik na ba kayo makita siya? Abangan niyo mamaya, live natin siyang makakasama dito sa S-Files. Rufa Gutierrez, buhay reyna sa piling ni Ilmas Bectas. At sa ngalan ng pagmamahal ni Ilmas Bectas, ang asawang si Rufa Gutierrez, isang TV station ang binili para kay Rufa. Ang nasabing TV station na ito ay tinatawag ding Fashion TV Turkey, magpapalabas ng mga latest news at fashion. Swak na swak sa fashionistang dating Miss World, second princess na si Rufa, ha? Ang marangyang pamumuhay ngayon ni Rufa, kinakaingitan ng lahat at walang hindi nagugulat. Super yaman nga. Paganda. Ang swerte ni Rufa. Nakakagulat. Ikaw? Nakakagulat din. Nakakagulat, wala nakangiti siyang ganyan eh. Dapat nakakagulat ganyan, no? Yan, ikaw. Siyempre, ibang klase. Going to work, what do you do? Bartender. Okay. So bartender, yan yung mga naghahalo-halo ng alak. Okay, huwag mo masyadong dalasingin mga tao, ha? Bumili ng bagong TV station para kay Rufa Gutierrez. Ano reaction mo doon? Masyado siyang rich. Maganda. Ikaw? Good. Ikaw? Ikaw? Yeah. Masaya. Parang commercial tayo, ha? Kunyari, kayo si Annabel. Kayo si Annabel Rama. Binili yung anak nyo ng TV station. Anong pakiramdam nyo para sa anak nyo? Maligaya. Anong gagawin mo sa manugang mo? I-blow out ko siya. Anong gagawin mo kay Rupa? Hahay
hahalikan ko. Ano gagawin mo kay Eddie Gutierrez? Hahalikan ko siya. Ano dapat gawin ni Rufa Gutierrez? Tumigil sa pag-aartista at asikasuhin na lang niya ang kanyang TV station? Asikasuhin niya yun dahil binigay sa kanya ng asawa niya yun eh. Ikaw? Paun na rin niya yung TV station. Ikaw, ano gagawin mo kay Eddie Gutierrez? Ay, di mamahalin uli. Sabi mo kay Annabel, hindi. Joke lang. Kung ang GMA Kapuso, di ba? GMA Kapuso. Ano kaya ang pwedeng ibigay ni Rufa na pangalan dun sa station niya? Rufa Station. Rufa Station. Original lang, hindi ko naisip yun ha. Ikaw? RS. RS. Rufa Station. Kapera. Kaagaw. Kaagaw, TV station. Ikaw, nanay? Kaakit-akit. Kaakit-akit TV station. Ikaw? Kaala-alaga. Kung ang mga taong bayan ay tuwang-tuwa para kay Rufa, lalo na siguro ang mami niyang si Annabel Rama na may mga karagdagang kwento pa. Live ngayong hapon. May kasabihan, there can never be two queens in a single castle, but this is an exemption. Isang reyna ng karangyaan at isang reyna ng katarayan. Kasama po natin, Tita Annabel Rama. Tita Annabel. Hello, Joey. Good afternoon. Nako, ang daming excited sa Good mga afternoon sa nangyayari. lahat ng nanood ngayon. Yung bumati kay Eddie Gutierrez, sige, pagbigyan kita na isang halik lang. Alam mo nung sinabi ko sa kanya, natakot eh. Hindi naman. Tita Annabel, galing ka lang sa Turkey niyan. Karating ko lang. Karating mo lang, nakasama mo si Rufa doon. Pwede bang kwentuhan mo na kami kung talagang feeling reyna talaga si Rufa doon at saka kung gaano kabongga talaga ang buhay niya? Alam mo, nung si Ilmas nag-offer ng kasal kay Rufa, ang sinabi niya sa akin talaga na huwag ako mag-worry kasi takot nga ako, hindi ko alam ang Istanbul, kung anong Turkey. Baka ako gawin siyang alila doon. Sabi sa akin ni Ilmas, huwag ka mag-worry, mami. Sabi sa akin ganon, talagang hindi siya dapat magtrabaho. Pag napakasalan ko na si Rufa, dapat sa bahay lang siya, bahay na lang. alagaan yung mga anak namin. Pero natutuwa naman ako kay Rufa, at least happy siya doon. Pero sa ngayon, yung sinasabi mo ngayon na dapat sa bahay na lang siya, nangyari, binili siya ng bagong TV station. Si Rufa ba magmamanage niyan? Paano yung karir niya bilang artista? Actually, siguro, sa duda lang ako, baka sinadya ni Ilmas yan dahil palagi nagpapaalam si Rufa uwi ng Pilipinas. Para hindi na makauwi dito. Para hindi makauwi dito, para meron siyang pagkaabalahan doon. Kasi kaya nandun ako sa Istanbul, kasi sabi ni Rufa sa akin na sunduin ko raw siya. Gusto siyang umuwi sa Manila. Pumayag naman si Ilmas. Pero sabi ni Ilmas sa kanya, isang bata lang po din dalhin. Isa lang. Ay, si Lorin lang yung panganay. O may iwan yung isa. May iwan yung isa. Ayaw naman ni Rufa. Nako. Sabi ni Rufa sa akin, Mama, hindi ako sasama sa'yo pag hindi ko kasama ang dalawang bata. Kasi gusto naman ni Rufa kasama yung dalawang babies. Pero tingnan mo nga naman mangumbinsi si Ilmas, ano? Para hindi umalis, bumili ng TV station. Tita Annabel, anong pakiramdam ng isang magulang na may anak na minamahal mabuti ng kanyang asawa? Anong masasabi mo kay Ilmas? Actually, natutuwa ko, Joey, kasi as a mother, para bang natutuwa ka pag may anak kang babae na magandang buhay niya, na inalagaan siya ng asawa niya, pati mga anak niya. Para bang yung pangarap kay Rufa nung araw na Ito na lahat. mapangasawa ng buhayin siya, hindi yung siya magpapakain sa lalaki, ito natupad talaga. Pero- Napakabait ni Ilmas as a husband at saka as a father. Masipag maghanap buhay para sa pamilya niya. Ano tong dahilan to? Regalo lang niya? Walang anibersaryo? Walang... Ang sabi sa akin ni Ilmas, sabi niya para maging busy nga naman Para si maging Rufa. busy lang, ha? Meron daw nag-comment sa kabila na tinawag si Richard na halimaw. Anong pakiramdam ng isang magulang pag natatawag ng isang anak na gano'n? Alam mo, Joey, mas anong pang tawagin nila kay Richard, wala na akong pakialam sa kanila. Importante, tinalo ang show nila ni Richard. Pasensya na kayo dahil, no? Hanggang pagtapos ng Mulawin, talaga number 1 ang Mulawin. At lahat ng 3 shows na italapat nila doon, talaga nilampaso talaga ng Mulawin. Kaya halimaw talaga siya dahil nilampaso ni Yun. Richard ang kalaban niyang show sa kabila. Maganda ngayon kasi nakakontak natin si Rufa para makakwentuhan natin eh. Okay. Naka-live, naka-phone pa siya ngayon. Rufa! Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Hi, Tito Joey. Hi, Ate Rufa. Hi, Ma. Kamusta na ang Milagro, gising ka na, Rufa? Naku, Ma, sinet ko talaga yung alarm ko dahil alam kong ipa-phone touch ako today. Mabuti naman dahil ikaw na mag-explain dahil, no? Kasi mali pang sasabihin ko kasi hindi ko maintindihan yung CEO. Ang dahil tatanong sa akin, malay ko. Hindi ko alam talaga. Malay ko. Ah, Rufa, kamusta na ang reyna ng Istanbul?
Hi, Tito Joey. Okay naman. Masayang-masaya ako dito. Lumalaki na yung mga anak ko. Si Venice, 6 months na. Si Lorraine, magto-20 months na. And na miss ko na kayong lahat dyan. Pero hindi pa ako pinapayagan para umuwi. Alam mo, ang Sana nasabi... next month payagan na ako dahil sabi ni Ilmas, maliit pa raw si Venice. Pero ang sabi ni Tita Annabel ang dahilan yata kaya binili ka ng bagong TV station para hindi ka na umalis dyan. At bilang Well, para maging CEO ng isang kumpanyang yan. Totoo ba yun? natutuwa naman ako kasi itong bagong kumpanya namin, basically, ang bumili ng fashion TV is Intel International Media Incorporated. And that's one of the companies ng pag-aari ni Ilmas. And sabi niya sa akin, masyado siyang busy sa iba niya mga business. Gusto niyang ako mamahalan itong fashion TV since it's something that I love to do. Siyempre, lumaki na ako sa pelikula, lumaki na ako sa television. Ang fashion TV is a 24-hour TV station based in Paris na lahat ng mga bagong mga trends ng runway, lahat ng mga bagong mga moda, lahat ng mga fashion trends and mga exclusive interviews with the models, pinapakita po namin dito sa Turkey. Bali 60% nanggagaling sa Paris and 40% ginagawa namin dito sa Istanbul. So they show mga Turkish models, mga Turkish fashion shows. Rufa, and I So heard... sinabi sa akin ni Ilmas yun, tuwang-tuwa po ako, Tito Joey, kasi television and fashion, yun yung mga hilig ko talaga noon-noon pa. And I heard, Rufa, na itong station mo to mapapalabas lang sa Europe, lahat, no? Buong Europe. Sa Europe, pero pag magkaroon kami ng launching party dito sa May, gusto po namin na magkaroon ng via satellite sa Pilipinas para lahat ng mga nangyayari dito maipapalabas dyan. Ah, So that's good. nakikita nyo kaagad kung anong mga nangyayari dito. So definitely sa dami ng So- balak mo niyang gawin dyan, mahihirapan ka na umuwi rito para ipagpatuloy mo naman ang paging pag-artista mo at marami mga kamisay rito. Alam niyo siguro, Tito Joey, siguro there comes a point in your life na kailangan ibahin mo na yung takbo ng buhay mo. Let's say before, naging artista ako, nag-beauty queen ako, naging television star ako. Ngayon naman, tapos naging producer ako. Ngayon naman siguro, iba na. Ang role ko na ngayon, nanay na ng mga anak ko, asawa ni Ilmas, at aasikusuhin ko na rin itong binigay sa akin television station para at least umunlad naman. Kasi before pa tinatanong sa akin ni Ilmas, anong gusto mong business? Kasi ayaw nga niya maboard ako dito. Gusto niya ng olive oil factory, salsa factory. Kung ano mga binabanggit sa akin na ayoko naman gawin kasi, you know, I want to do something na pag binigyan ako ng business, yung magiging successful. Ayoko naman mamuhunan siya sa akin, tapos mababankrupt. Oo Diba? nga. Parang Hindi at naman, least ngayon, alam na alam ko itong linyang to. hindi naman bibigay sa ito kung hindi nagtitiwala sa si Ilmas. Alam mo, Rufa, yung mga pinagdaanan mo, napakasimple. Bilang artista, bilang beauty queen, ngayon may-ari na ng TV station. Kung ganyan ang simple, wala nang komplikado, no? Grabe ka naman dito, Joey, no? Baka kailangan mo ng newscaster dyan, pwede ako, ha? At saka si Pia, at saka si Richard, at saka si Paolo. Pwede tayong kumuha ng Grabe entertainment ka show yan. Rupa, maraming salamat sa oras mo. At saka, siyempre, Maraming salamat, Tito Joey. Tita Annabel, may mensahe And ka ba? thank you to everyone. Salamat sa lahat ng mga tao dun sa Pilipinas sa patuloy akong pinagdadasal. And I hope to see you all next month. Well, we're hoping to see you next month. Rufa, sana totoo yung sinasabi mo, ha? Kasi pinapapunta-punta mo ako dyan, di ka naman sumama sa akin. Yun. Kaya next month, And dapat... congratulations. Teka ma, gusto ko i-congratulate din si Richard, si Daddy at ang buong cast ng Mulawin kasi nagtapos sila ng #1 sila. Hinihintay ko yung tape, ma. Padala mo sa yung Mulawin. tape dito. At saka kailangan sa GMA7 magkaroon na kayo ng satellite dito sa Turkey para I can watch you naman. Magkakaroon na tayo, Tita Annabel. Kakaroon na raw, Rufa. Yan, maraming salamat. Okay naman. Salamat, Rufa, Rufa. thank you Lahat very ng much. show nasa iyo na, Rufa. Pagbigyan mo ng nanay mo, no? Andito ako ngayon live, Rufa. Bye-bye, Day. Bye-bye. Tita Annabel, maraming salamat sa iyo. Oh, tinapos mo rin ako. Eh, siyempre. Oh, sige. Sandali lang. Raymond, congratulations. Magaling ka kagabi. I'm proud of you, very good, Raymond. yeah, very good. Proud ako sa kanya dahil Napakagaling. nawala yung kaba niya kasi nung una, tumanggi siya nung in-offer sa kanya yon. Kasi hindi raw siya sanay sa ganung ng kalaking event. Pero napakagaling talaga ni okasyon. Raymond. Kaya, Raymond, congratulations, anak. Sana kaulitin ulit. Tuloy-tuloy pa. Galing. Maraming salamat, Tuloy-tuloy. Tita Annabel. Bye-bye, At Joey. hindi kayo mabibigla kung next week, mga barko naman ang ibibigay ni Ilmas para kay Rufa. Mga kaibigan sina Jo Marillana at Miss Denmark, may relasyon nga ba? Bakit nga ba sila lagi nakikita magkasama? Yan ang aming pilit na inalam. Mapatunayan kaya natin? Teka, ano kaya gusto natin patunayan? Ano kaya gusto natin malaman? Gusto nyo alamin? Panoorin natin to.
Attention. Attention. Jo Marie Iliana at Miss Denmark, aamin na ba sa totoong relasyon nila? 5 buwan matapos na balitang tapos na ang relasyon Jo Marie Iliana at Aramina, isang babae naman ngayon sinasabing bagong pag-ibig ni Jo Marie. Si Thea Froker, ang 25-year-old na pambato ng bansang Denmark sa nakaraang Miss Earth competition, ang nababalitang nagbibigay ningning sa mga mata ni Jo Marie. Unang nakita magkasama ang dalawa sa awards night ng 2004 Metro Manila Film Festival. May katotohanan ba ang hinalang higit pa sa pagkakaibigan ang turingan ni na Jo Marie at Thea sa isa't isa? Ano nga ba ang nasa likod ng sinasabing magandang pagtitinginan nila? Okay, good afternoon, Jo Marie and Thea. Good afternoon. Thank you for this time. Thank you for the interview. You're welcome. Okay, first thing I'd like to ask is, how did you and Jo Marie meet? We were introduced by a common friend, Who is? Henry. Jenny. Okay, so what was your first impression of Jo Marie? He seemed like a nice guy. We didn't speak for that long, like 10, 20 minutes. And that's it? Yes. And you knew that Jo Marie was a celebrity in the country? Not really, no. So when did you find out that Jo Marie was a celebrity? Well, after the Manila Film Festival. Speaking of the Metro Manila Film Festival, Jo Marie, bakit si Thea ang pinili mong date for the Metro Manila Film Fest? Actually, nandito siya nung time na yun. Wala lang, biglang nag-cross lang sa mind ko. How did you find the attention of the media? In the beginning, I think it's a bit awkward. To be with Jo Marie? Because of the media thing. Yeah. So ikaw, Jo Marie, paano mo hinanap yung media na alam mo, sigurado pag dumating kayo dun sa Metro Manila Film Fest, sigurado media people would be attracted to the two of you. Wala, yung sa akin lang, I played a host Okay. for her. And I played a host that evening for the awards night. Yung sa akin lang, You were hospitable enough to... all I had in my mind was, I was trying to be a good host for a good friend Okay. who I invited for the show. What I want to know is that, what does the two of you have in common? Do we have in common? Yeah. We have a good humor, both of us. Aside from spending time together, having fun together, what else do you share? We both like sports. Basically, parang gano'n. Basically, every time we're together, we make it a point to have a good time. And so far, I am enjoying her company. That's good. So what's that special moment that you share together? That we share together. You answer first. No, you go first. No, for me, Thea is a good friend, and I enjoy her company. And you? The same. So it's a special bond, it's a special friendship that you share together? It's a good friendship. Define friendship. Well, I think we have the same definition as everybody else. Really? Yes, a person that you like to spend time with and that you can talk about a lot of things with. Person you enjoy being with? So that's the kind of friendship that you have. Yes. Is it special? Yes, it's special. Is it special? Ikaw, Yeah, it is. Ikaw, Jo Marie, ano yung nakita mo sa kanya na trait na masabi natin na nagustuhan mo sa kanya? Alam mo si Thea, unang-una napakasimpleng tao. Okay. Napakabait. Napakaganda. Kita niyo naman. So far, yung gustong-gusto ko sa kanya, sobrang bait. What was the reason for you coming back to the Philippines? Well, after the pageant, I stayed here for 2 months of vacation, and I really enjoyed the weather and all the sports we can do here. And I made a lot of good friends. Alright. And then I'm so lucky to be a scholarship student. So I could bring... Your scholarship for? I'm in law school. Alright. So just having my books here, shipped here, and will review for my exams. So German is not a hindrance to your review? No. Thea,
would you consider a showbiz career in the Philippines? Yeah, perhaps. If I get a good offer, right Really? offer. Yeah. Because a But lot I'm of- still having my law studies, and I Yeah. think that's very important. Ikaw, Jomari, sa tingin mo, itong pagkakaibigan niya, saan papunta ito? Hindi ko alam. You know, I take it a day at a time. Yeah? Yung sa akin lang, as long as we're enjoying each other's company, everything's okay. That's good. Bagay pa kami. I can honestly say that you guys look good together. Yeah. And you seem to be happy together. Is Jomari a good guy? So far, yeah. But you know a little history of I Jomari? know a little history, but Like what? I know that he has been married, he has a child, Okay. he just left his girlfriend like a month before I met him. Uh-huh. And but I think when you meet people, you cannot judge them for their past. You have to judge them on the way they behave now. And Jomari is being a very good friend. So that's what I'm holding on. Kay Aiko tsaka kay Aaron, may nakausap ko na ba? Nakausap mo na ba sila? Simula nung nakasama si Thea na lumabas. Si Aiko naman, direct naman yung line ko sa kanya. Kasi meron kami anak. Maybe once in a while, I'll talk to her. What do you want to tell him right now? Well, salamat for being a good friend. Yeah? And I hope our friendship will continue in the future. Ikaw, John? Well, thank you very much. Thank you for everything. Well, thank you so much, Thea. Thank you so You're much. welcome. And thank you for guesting in Lagot Kayo Susumbong Kita. Oh, it was a lot of fun. People will be excited to watch you. Really? Yeah, it's sure. Thanks, John. Thank you. Mula sa kwentong nakakakilig, mapunta naman tayo sa kwentong nakakaantig. Mga anak ni Jackie Forster, baka hindi na daw niya makita. Umalis na po si Benji Paras kasama ang kanyang mga anak papuntang Amerika. Ano kayang mangyayari? Babalik pa kaya sila dito? O susunod doon si Jackie? Live po nating makakausap si Jackie Forster mamaya. Ikalawang issue ang hindi pa rin matapos-tapos na gulo. Rosana Roses versus Lani Mercado. Lalo pa nagatungan ng ang pamilyang Revilla. Umalis kasama si Jolo nang sabi mag-aaral daw sa Amerika. Ang mga mas umiinit na laban sa pagitan ng magbiyenan. Alamin natin. March 18, Biyernes, umalis sa pamilya Revilla patungong Amerika, pero ang awayang Lani at Osang hindi pa rin natatapos. Jinggoy Estrada, nadawit na ng gagatong raw kay Osang laban kay Lani. Alam nilang nasaktan ako. At least mas may magkakaroon siya ng time with my children, not for anything else. Wala yun, that's not true. Hindi ako naniniwala doon. Sana matapos na ito. Tsaka sana ceasefire muna lahat ng both parties. Kay Lola Osang, sana matapos na yung gusot na yun. Pakiusap ko na lang sana magkasundo na kayo ni Lani. At no matter what, kailangan pa rin tayong mag-usap. Sa pag-alis na Jolo Revilla, pansamantala munang iniwan ng anak na si Leon para maghanap ng eskwelahan sa pag-aaral niya sa Amerika. Siyempre malungkot kasi siyempre iwan ko yung anak ko. Ako first time kong maligo sa pamilya pero feeling ko kailangan eh. Para rin sa kinabukasang maganda nilang pamilya. Tsaka para sa sarili rin naman niya yun. Pinamis ko sa kanya na kahit paano ako pa din magiging tatay na. Magiging tatay niya, siyempre. Tsaka babalik ako. Hindi pwedeng hindi kami magkikita ulit. Always remember, Grace, na nandito kami para umalalay, sumuporta sa'yo. Para ka na rin naming anak. Lalo-lalo na si Gab. Kakasa ka sa suporta namin. Kaya sa amin lahat, binilo. Nalagaan si Grace nga sa yung baby niya kasi mahal na mahal niya yung dalawang yun. Jackie Forster, pinagkakaita ni Benji Paras na makita ang kanilang mga anak. Nitong nakarang Biyernes, March 18, makikita na sanang muli ni Jackie ang kanyang mga anak, ngunit nataon ito sa pag-alis ng mga bata para magbakasyon sa Amerika kasama si Benji. Sa airport, matyagang naghintay si Jackie. Nang mamataang dumating si Benji, hinabol niya ito, ngunit sandali lang silang nagkausap dahil nakapasok na si Benji sa loob. Napag-alaman na lang ni Jackie na nauna na palang mag-check-in ang mga anak nila kaya hindi na niya nakita. Dapat bumili na lang ako ng ticket eh. Para nakapasok lang ako ng airport tapos bago ako mag-check-in, binawi ko. I have my ticket. Dapat pinabook ko na lang for tonight para lang nakapasok ako.
Because he knows that I wanted to get on the same flight as them. Ang sabi nga niya sa amin, sa court, sa LA siya. Eh, syempre, ang flight ng LA is 11 p.m. or 10 later flight. So, at least kung nag-book ako or nag-abang ako, hindi ko man yung flight. Hinagpis ng isang inang nagsusumamo para sa kanyang mga anak sa airport. Tuluyan na ngang ibinuhos ni Jackie. Para sa ina, hinusgahan man siya na di karapat-dapat sa mga anak niya. Bakit hindi sapat ang minsan? Bakit hindi sapat ang 20 minutes lang? Paratang ni Jackie na ipinagkakait sa kanya ang dalawang anak. Pinabulaan na naman ng abogado ni Benji. Yung visitation right niya, mula pa doon sa Regional Trial Court. 2 o 3 araw nga pwede siya. Minsan 1 linggo pa pwede, depending on the schedule of the children. Siya naman na ngayon ang humingi. Friday na afternoon daw, hanggang Saturday lang. Eh, umiksi pa nga eh. Kasi dati, pumapayag kami hanggang linggo. My advice to Jackie is, she should do everything she could to regain the love, respect, and affection of her 2 sons. Jackie, eto muna. Gusto ko munang sagutin mo yung sinabi ng abogado a while ago na dapat daw mabutihin mo yung pagkukuha ulit ng love and respect ng iyong mga kids. Yes. How do you react to that? Yeah, I agree. Hindi naman ako, sa tingin ko napalayo lang ako because hindi ko sila nakikita. Pero alam ko, naramdaman ko, nakita ko sila for 20 minutes. Yung pagmamahal nandun, may takot lang at may kaba sa mga anak ko. But, diba, it's gonna take time. Naniniwala naman ako na mahal pa rin ako ng mga anak ko. At may respeto sila sa akin because they did tell me that they loved me. Tsaka nung tinanong ko sila kung may galit sila sa akin, they were honest about yung nararamdaman nila. What did they say? Si Andre, yung panganay nagsasalita. Siya yung spokesperson ng dalawa. And yung pangalawa, wala naman siyang, ano yan sa Tagalog, hinanakit. Hindi naman daw siya galit sa akin. Tapos yung panganay, medyo, natatakot magsabi. Parang naiiyak siya. But he told me, and I told him naman, I'm not gonna get mad. Just tell mommy, para I can say sorry, and I won't do it again, whatever it is that you think that I did to you to cause you this much pain. Jackie, sabi rin nung abogado ni Benji na hindi naman daw, you heard it, di ba? Hindi naman daw ipinagdadamot sa'yo yung mga anak ninyo na in fact, yung mga anak daw ninyo ang ayaw sumama sa'yo. Is this true? I honestly believe na they were made to believe na I was a bad person. Siguro there were like little instances, may mga maliliit na mga pangyayari na napalaki. Tapos dahil sa hindi kami nakikita, alam mo yun, na-entertain nila in their mind and it just exaggerated in their minds. And because of my absence, na-confirm na parang, yeah, our mom hindi tayo mahal, di ba? But wala siya dito, bakit hindi na tayo hinahanap? How do you react to the suggestion ng abogado na kailangan mo daw makipag-usap or makipag-sessions with a psychologist para daw maituwid yung mga personal problems mo at yung pakikitungo mo with the You know what, kids? if he thinks that's necessary, kung talagang kailangan, gagawin ko, wala namang problema eh. I'm not in denial, and I don't think there's anything wrong with me. But if sasabihin ng doktor, may problema sa akin, bakit hindi, di ba? I would also like the same for Benji. I would also like the same for him. Gusto ko malaman, Jackie, even before you were given itong visitation rights issued by the court na pwede mo na ngang i-keep yung iyong kids from overnight, no? 2 days, ibig sabihin. Were you making efforts to see them? Kasi sabi nung abogado, even before this recent visitation rights, meron ka na talagang freedom to see them or keep them for 2 to 3 days. Were you using them in the past? I was trying my best to do what I can to communicate with them, to be able to see them. But ano nangyayari? Hindi sinasagot ni Benji yung cellphone. Hindi nila sinasagot yung phone sa bahay. Pag sinasagot, binabagsakan ako.
And then, minsan pinapatanong, kasi may mga kaibigan ako nakatira sa village. Sinasabi sa akin na wala yung kotse, nalalaman ko din sa mga tao na may malasakit sa nangyayari sa akin. Pag out of town sila nakikita, tinatawag naman sa akin. So I know that they're not home. So even if you want to show them na parang, you know, I've had a change of heart, iba na akong mommy, wala kang oportunidad para ipakita ito. Is this how you feel? Yeah, ganun na nga yun. And now that you're hearing na merong plan si Benji na wag na iuwi dito sa Pilipinas sa mga bata, na doon na pag-aralin sila, anong reaction mo doon, Jackie? Mas mabuti pa nga yun sa akin. Because I have yung si Andre, US citizen. I'm a US citizen. I can easily, which is what I tried to do before, ask the help of the US government. It's so much easier for me. So thank you if he's gonna do that. But I really hope that he doesn't because, di ba, andito lahat yata, andito yung buhay ni Benji, di ba? I mean, if they're doing that, I'm willing to move to the States. My whole family's there. Favored yun for us. Mas mahigpit naman ang US government pagdating sa mga, pagdating sa ganito. Custody? Right, custody issues and yung social services, di ba? Mas mahigpit sila. Jackie, kwento mo lang sa amin kung ano nangyari doon sa airport, no? How did you end up there? Bakit alam mo na aalis pala si Benji with the kids? Sinabi niya kasi humingi siya ng motion, nag-file siya ng motion para dalhin yung mga bata ilabas sa bansa. Okay. So, kailangan doon isulat kung kailan sila aalis, tsaka kailan sila babalik. Kailangan din ng permission mo as the Kailangan mother, because diba? may issue pa kami with custody. Okay. So, ano nangyari? Bakit parang nagulat ka na bigla na lang silang umalis? No, because initially, ang sabi ni Benji, they're going to Los Angeles. Okay. So, they're gonna take the flight ng LAX. So, I assumed it was Philippine Airlines. And that flight departs at 10:30. And then, so he didn't take that flight. I was there early. He took the flight to San Francisco. So naano niya ako. What do you call that in Tagalog? Parang naunahan ka niya? Yeah. Well, he tricked nagkasalisi me. He kayo? tricked me into believing that it was Los Angeles that he was going to. Okay. And but it's okay. Naubutan ko naman siya. Pero- I had to be patient. So naghintay ako doon. Even then, Jackie, hindi mo na nakita yung mga anak mo. And being the mother of these kids, ano yung feeling mo that kinailangan mo pa silang habulin, kinailangan ka pa magtatakbo? Ang hirap. Mahirap. Yung ang sakit eh. Kasi parang isang taon mahigit na, di ba? Wala akong ginawa kundi humabol, magmakaawa. And ito, lumabas na nga ng motion, di ba? May order na from the courts, hindi pa rin niya sinusunod. So, frustrated ako. Hindi ko alam kung paano ko nang i-handle. Basta, I know that now, with all that's happened to me, I mean, God's really blessed me with a lot of patience. And I think it's helping me, actually, to deal with a lot of things. And I know it's going to help me with my kids. So, I'm frustrated, but I know, I have faith that things will work out. Think about it for a while, Jackie, kung ano yung mga na-miss mo dun sa mga lives ng kids mo dahil hindi mo sila nakikita. How do you feel about those? I'm really sad. It breaks my heart. When I saw them for 20 minutes, eto na naman si Iyakin. When I saw them for 20 minutes, my lawyer called me and saw his car parked downstairs. We were on the 4th floor. Paglabas nila ng kotse, ang laki nila. Ang laki na nila. Parang siguro mga isang ulo halos yung nilaki nila in 1 year, di ba? Tapos mukha na silang mama, hindi na sila mukhang bata. Jackie, if you could do things all over again, ano yung iibahin mo dun sa, as a mother? Ano yung mga iibahin mo, aalisin mo na naging pagkukulang mo in the past as a mom to your kids? Number one, I think, it dates back to the marriage, I think. I really should have, kasi sometimes, di ba, napupuno ka, and then yung nakakapagod. Alam naman ng mga tao yun na that's been in the marriage. It gets really, really hard to even breathe sometimes. And I think siguro, kahit na gano na ako kapagod, dapat kinaya ko pa na ayusin at
pilitin si Benji na ayusin. Because it all boils down to that because my children wouldn't be suffering this much kung buo pa yung family namin ni Benji. So, I mean, it boils down to that. I mean, as a mother, I think it would be easier for me if I had my spouse to help me take care of my kids. So I can't just say like on my own. Although that's what I have to deal with now. I am a single parent. Kung meron talaga akong kung pwede lang talagang bumalik, it all goes down to the marriage. What if you were given the chance to make up for the lost time? Ano yung magagawa mo para sa mga anak mo? You know what? I'm given a chance. I'm given a chance. And I know exactly what I'm gonna do. Kahit 2 araw lang yun, dalawang araw pa rin yun. As opposed to yung, diba, ilang araw ko silang di nakita. Quality time. We're gonna do everything that they wanna do. And hindi ako lalabas. Sinabi ko na sa mga kaibigan ko, you're not gonna see me Friday and Saturday. I will be gone. I will disappear from the face of this earth. If you want to see Jackie, you have to come to wherever my children and I will be, which is either a park or whatever they want to do. So, Do you think, Jackie, na this is enough to win back their love and respect for you? I think it's more than enough. It's more than enough. I mean, I would really love to have them as much as he has them. But if this is all I'm given, this is what I have to deal with, I'm gonna make do. Yeah. Ano ngayon ang balak mong gawin? Ngayon na nakaalis na sila Benji, they went to the States. Anong balak mong gawin? Ay, hindi ako titigil. Susunod ako. Bukas na bukas nandun ako. Do you know where to find them? Meron ka bang mga contact numbers kung saan sila pumunta? Well, yeah. Sabi ni Benji, yung cellphone niya gumagana. I was gonna ask Goma nga and Mayor. Yeah, if he has his new contact number so I can call him because hindi ko siya makontak. Pero yun ang sinabi ni Benji yung number kung saan ko siya pwede makontak. And then, if not, siguro naman 6'4" si Benji na, di ba? He's PBA superstar. Madali naman siya mahanap. Madali siya mahanap. More or less, I know where his whereabouts are. And madali siya mahanap. Ang daming Pilipino sa buong mundo, no? Kaya yun. Kailan naalis mo, Jackie? Bukas. Alis ka na tomorrow. Yes. Well, we certainly wish you well, Jackie. Sana Thank ay you. ma-iron out na lahat ng mga differences niyo. I know. I wanna, you know what? I wanna thank everybody that's been praying for me because I feel it working. It's been awesome. The past how many weeks, 2 weeks, mula nung I got good news from my lawyer, everything's been running accordingly. Parang my prayers have been answered slowly but surely. So thank you to everybody that's been supporting me and believing in my purpose for doing everything that I've been doing. And sabi nga nila, everybody deserves a second chance, and we certainly hope you get yours. Thank you so much. Thank you so Jackie. much. Magbabalik po ang S-Files, dyan lang kayo. Susunod, paglipad ni Angel Locsin. Ako si Dara. Hindi na pipigilan pa. Attention. Attention. Kung marami ang nalungkot sa pamamaalam ng pantaserya na Mulawin, tiyak na marami naman ang may-excite dahil muling lilipad si Angel Locsin, hindi bilang si Alwina, kundi bilang ang ating kinagigiliwan at paboritong si Darna. Kaya pati ako na-excite. Kailan mangyayari yan? Panoorin po natin to. Angel Locsin, lilipad na bilang Darna. Sa pagsasa telebisyon ng mga pakikipagsapalaran ng pinakasikat na Pinoy superheroine, si Angel Locsin ang napiling gumanap sa papel ng inaaping Narda at tagapagtanggol na si Darna. Mas pinatindi rin ang effects at stunts na sigurado magpapakapit sa mga manonood, bata man o matanda. Ano-anong mga pagbabagong kailangan pagdaanan ni Angel para mapanindigan ang papel bilang bagong bida ng masa? Ang paglipad ni Angel bilang Darna. Saksihan na! Angel Locsin, mga kaibigan! Good afternoon! Good afternoon po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At talaga naka-red ka pa. Yes, Darna, di ba? Angel, anong pakiramdam na ikaw ang finally napili bilang si Darna? Ang dami-daming nag-audition, ang dami-daming sumubok, pero ikaw yung napili.
Masaya ho ako. Siyempre, alam naman ho natin yung proseso pinagdaanan ng production kung para lang makapili ng isang Darna. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa GMA Management, sa production, sa lahat ng bumubuo ng Darna dahil ako yung napili nila. Siyempre, ang dami namin magagaling na nag-audition. Tapos ako yung napili nila. Sa tingin mo, Very ano yung... thankful ako, saka happy lang talaga. Kitang happy ka. Pero ano yung sa tingin mo quality na meron ka kaya kahit pa paano naangat ka sa iba, sa tingin mo? Ang sa akin, siguro dahil nasa Mulawin ako, nakikita na nila akong nakipagbakbakan doon. Siguro, yun. Yung fight scene. Yun yung advantage ko. Nakita nila ako. Hindi ka doon sa na Mulawin. kinabahan dahil medyo sexy. Di ba pag sinabi mong Darna, medyo ano yan? Ha? Sexy? Oo. Si Darna, sexy naman ho talaga eh. Noong una, kasi di naman talaga ako sanay magsuot ng ganun. Pero, kakayanin. Darna eh. Kailangan mong panindigan yun, di ba? May pressure ba na sinasabi ng mga tao, ikaw ang pinaka-sexing Darna? May ganon. Kung yun yung sa tingin nyo, maraming salamat. Pero pinaghahandaan ko pa rin eh. Siyempre, si Darna, nakita natin sa comics na sobrang sexing suot, nakita natin yung katawan. Kailangan maging ganun din ako. Now, obviously, si Darna lumilipad, si Alwina lumipad. Anong pinagkaiba ng role ninyo, sa tingin mo? Una-una si Alwina may pakpak, si Darna wala. Saka si Alwina kasi Okay. half bird, half human. Oo. Si Darna naman, dalawa yung pagkatao niya. Si Narda, bilang ordinaryong babae, Na inaapi? na inaapi-api. Tapos si Darna na superhero na talaga, na nakikipaglaban. Pero isa lang yung, meron silang pagkakapareho ni Narda sa si Darna. Mapadar naman lang siya o mapanarda. Ayaw niyang na may naapi. Kaya, yun, pinagtatanggol niya yung mga taong naapi. Binanggit mo yung bakbakan, yung mga fight scene, tiyak. May mga harness yan. Meron ho. Gaano kahirap ang mga shooting ninyo? Kasi balita ko, nakailang shooting days na rin. At talagang hirap kayo. Sa totoo, aminin ko, mahirap po talaga yung ginagawa namin. Pero kinakaya namin kasi kailangan mapaganda talaga tong Darne. So, yung ang magdidirect nito is, of course, Si Direk Eric Aha. Quezon and si Direk Dominic Zapata. so ano Dalawang magagaling na director. sobra, kausap ko sila Sobra, backstage, mabait excited pa. na excited sila. Ano ba yung dapat abangan ng mga manonood bukod sa ikaw, si Darna? Ay, marami ho kayong dapat abangan. Hindi lang ho ang paglipad ni Darna ang dapat yung abangan, kundi pati yung makakalaban ni Darna, yung mga makakalaban Mga? ni Darna. Kasi marami. Tapos lahat po yun, pinag-isipan nilang mabuti. Pinag-isipan naming mabuti yung mga costumes, tapos yung character, Yung kwento. yung kwento. Yung mga ibang artista, pwede mo babanggitin kung sino? Ang daming mabibigat sa magagaling na artista Example lang. Alessandra De Rossi, Aha. Miss Celia Rodriguez, Wow. Miss Lorna Tolentino, at maraming pa pong iba. So talagang dapat abangan. Any idea kung kailan ipapalabas to o secret muna? Malapit na ho. Malapit Yun, na ho ang lambitin paglipad pa ni si Darna. Angel. Abangan niyo ho yan. Malapit na. Siyempre dito lang yan sa Kapuso Channel GMA7. Sa Angel, number thank one you so much. station. Good luck. You look great. Maraming salamat po. Live tayo sa Easter Sunday, ha? Live tayo sa Easter! Live po tayo. Walang absent! So yan. Thank you. At huwag niyo kalimutan manood ng Mel and Joey! Oy, susunod Coming po yan. up after Nax! That's Okay, right. thank you for joining Sergio. us this wonderful afternoon. Oy, Rapid Forming Corporation. Hindi na pala. Happy viewing sa Manimata All the CNT. human. Thank you for coming. Yun.